For the Love of the Man-Hater, Chapter 6. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Marcus ang sasakyan. Hindi niya mawari kung ilang milyong dolyar na naman ang tinapon ng kanyang ina. Hindi naman kasi siya mahilig sa sasakyan. Lumaki siyang nakahiligan ang paglalangoy. He joined a swimming competition when he was in grade school at nagpatuloy hanggang sa sumali na sa world competition where he obtained his world title. This is the reason why their grandfather inherited his position to manage their hotels and resort, which their father is not interested in managing, whereas his brothers John Wayne and Edmund are managing some of their businesses around the world, which their father built for years after winning those big drag race competitions. Famous car racer si Don Falcon, and he won every time he joined a competition. He is known as the king of the road all over the world, as well as a great playboy. He met Marcus' mother in Miami, kung saan ay nakalaban nito at pinagpustahan nilang kapag nanalo ang babae ay pakakasalan ito. But if he won, maging nobya ito sa loob lamang ng 3 buwan. The woman deals with that. After the competition, Falcon won, and Meryl had no choice. She became his girlfriend within 3 months, and as the great playboy, he got what he wanted from her. He did not stop until they finally conceived. After the playful 3 months, the contract has been terminated, pero hindi nito pinabayaan ang pagbubuntis ng babae. Marcus still remembers how his grandfather told him that their father makes the new year every 3 months. Noong una ay hindi siya naniniwala, pero kalaunan ay naniwala na rin matapos nagsulputan ang iba nilang mga kapatid. At nang narinig ang minsang pag-uusap ng kanyang lolo Shen at ng kanilang ama. He was a 4-year-old kid at that time, but he recalls everything clearly. Kaya niya nalaman kung paano siya nabuo. He never thought that their father would have 14 children. Buong akala nito ay 4 lang silang magkakapatid. Yun pala, ay may 10 pang nakakalat sa iba't ibang bansa. Dahil sa natuklasan nito, ay naisip na pwede palang maging ganun. Ang anakan lamang ang babae, while finding true love. Ang ibig bang sabihin ay ang madrasta nila ang true love ng kanilang ama, dahil ito ang pinakasalan. After gathered more information about his father, Marcus promised himself na susundan niya ang yapak ng ama pagdating sa babae. But every time he thinks of that, ay parang naririnig nito ang laging paalala ng kanyang abuelo. Don't follow your dad's step. Be a man. Don't play with woman's feelings. Yan ang laging sinasabi ni Don Shen. He already got 17 girlfriends at his age. And he just broke up with a girl a day before he met Anne. Teka, bakit biglang nasali ang babae sa iniisip niya? Kuya, nakita mo na naman ba si Batman at nakatulala ka riyan? Untag ni Grayson dito na nagpabalik sa kanyang kaluluwa na naglagbay kung saan. Nilingon ni Marcus ang kapatid. May naalala lang ako. Maikli niyang turan. Your car is out. Ani Grayson na tinuro pa ang pulang sports car na naghihintay na lapitan nila. Let's go. Sambit ni Marcus. Saka naunang lumakad. Nilisan nilang magkapatid ang port. Sakay si Marcus sa sports car at si Grayson naman sa sarili nitong sasakyan. May kaukulang dokumento naman siyang ipapakita kung sakaling sitahin siya ng mga enforcer. Sa kabilang banda, Good morning. Can I talk to Marcus? Taas noon na wika ng isang babae sa lobby. Eksakto naman na naroon si Anne. Miss Anne, may naghahanap po kay Sir Marcus. Saad ng receptionist na si Dirly na bumaling kay Anne. Who is she?
Maarteng tanong ng babae nang lingunin din si Anne na kampanteng nakatayo sa gilid. I'm Anne Arellano, the supervisor. How can I help you? Pumantay si Anne ng tingin sa babaeng humarap sa kanya. I want to talk to Marcus. Saad ulit ng babae. Pinasadahan ito ni Anne ng tingin mula ulo hanggang paa pabalik. He's not here. Saad niya pagkatapos. Where the hell is he? He went somewhere for an important matter. Who are you anyway? What do you want from our boss? Anne asked, straight and firm. I'm Roslyn, his girlfriend. Pagkilala ng babae. Bahagyang tumas ang isang kilay ni Anne dahil sa sinabi ng babae. His girlfriend? Really? Then why didn't you know where he was? Hindi man nagpaalam sa iyo ang boyfriend mo? Medyo may diin ang huling kataga na sinabi ni Anne. Natahimik ang babae. Just tell me where he is. Mahirap bang sabihin? Medyo tumaas na ang tono ng babae. Tinaasan din ito ni Anne ng kilay. I have a lot of things to do. Bumalik ka na lang kapag nandito na si Mr. Montecristo. Paalam ni Anne. Saka ito tinalikuran. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ito. Bumalik si Anne sa kanyang opisina. Nadatnan niya sina Ashley at Jill doon. Nakasimangot si Anne na napansin agad ng dalawa. Anong nangyari sa'yo? Nagtataka na tanong ni Ashley. Wala, tipid na sagot ni Anne saka umupo. Are you sure? Sunod namang tanong ni Jill. Yeah, may naghahanap pala kay Sir Marcus. Sino? Sabay na bulalas na Ashley at Jill. Roslyn, girlfriend niya raw. Ex-girlfriend. Saad ni Jill. Ex-girlfriend? Pag-uulit ni Anne. Iniwalayan na ni Sir Marcus yon. Nakita pa nga namin. Saad ni Ashley. Well, malay niyo nagkabalikan. Kibid balikat na wika ni Anne. Pwedeng ganon. Turan ulit ni Jill. Maiwan ko muna kayo, may i-guide ako. Paalam ni Ashley sa dalawa. Go ahead. Saad ni Anne. Maglibot na rin tayo bakla. Yakag ni Jill dito. Mabuti pa nga. Sang-ayon naman niya. Nawala na sa isip ni Anne ang babaeng nagpakilalang nobya ni Marcus dahil tinuon ang atensyon sa kanyang trabaho. Nang sumunod na araw, Jill, kailan ba babalik si Sir Marcus? Tanong ni Anne habang kumakain sila ng tanghalian. Sumabay siya sa mga ito para hindi boring. Walang sinabi eh. Bakit may problema ba? Gusto mo tawagan ko siya? Tugon ni Jill. Hindi naman urgent. Hintayin ko na lang na bumalik siya. Baka kung ano pang isipin niya. Saad ni Anne, saka tinuon ang pansin sa pagkain. Namimiss mo ba si boss? Pilyang turan ni Ashley. Muntik nang maibuga ni Anne ang ninunguya niyang pagkain. Grabe ka, Ash. Huwag naman bigla-biglang nagsasabi ng ganyan. Natatawa na wika ni Jill na napalagok din ng tubig. Nalunok na lang ni Anne ang pagkain na wala sa oras. Hindi nga naibuga, pero nabulunan naman dahil hindi pa nanguya ng maayos ay nalunok na niya. Girl, uminom ka ng tubig. Alok ni Jill habang hinahaplos ang likod ni Anne. Sorry, medyo pasmado yata ang bibig ko ngayon. Biro ni Ashley na napasign piece pa. Hindi alam ni Anne kung ano ang dapat sabihin matapos bumalik sa normal ang paghinga niya. Ano nga bang dapat na sagot sa sinabi ni Ashley? Kain na, saad ni Jill nang bumasag sa panandalian na katahimikan nila. Napailing na muling binalik ni Anne ang pansin sa pagkain at hindi na lang nagsalita pa. Lihim naman nagsulyapan sina Jill at Ashley nang hindi nakatingin si Anne. Nakakamiss naman talaga si Sir Marcus. Kahit medyo strikto yun, pagdating sa trabaho ay mabait din naman.
Sabi ni Jel maya-maya, saka kinagat ang ulam na nakatusok sa tinidor. Oo naman, kahit naman sino, mamimiss si Sir. Sang-ayon naman ni Ashley. Ikaw rin, namimiss mo siya? Bulalas ni Jel. Napalingon pa sa kanilang ibang mga turista na kumakain. Shh! Di mo na naman napigilan ang bibig mo. Saway ni Ashley dito. Sorry, sambit ni Jel na medyo napangwi matapos mapansin na nakatingin sa kanila ang mga nandoon. Si Ashley naman ang napalagok ng tubig habang si Anne tahimik lang. Sa kabilang banda, dumiretso si Marcus at Grayson sa Land Transportation Office para sa pagpaparehistro ng bagong sasakyan. Kuya, you should call Dad so he can help you with this, wika ni Grayson nang nasa parking lot sila ng gusali. May meeting daw si Dad, sabi ni Tita Zai. Sagot ni Marcus sa kapatid. Then bukas na lang tayo pumunta rito. It's better if Dad is with you, suhestyon ni Grayson. Lahat kasi ng mga sasakyan nila ay ang kanilang ama ang umaasikaso sa pagpaparehistro. Naisa na ni Marcus na makabalik na agad sa Tagaytay. Ngunit naisip niya na tama si Grayson, lalo na at hindi siya kilala pagdating sa mga ganitong bagay. I think you are right, saad niya. Yeah. May documents ka naman na ipapakita kung sakali na sitahin ka, sabi ni Grayson. Yeah, so let's go then. Yaya ni Marcus sa kapatid. Uuwi ka ba sa mansyon o sasama ka sa akin sa kondo ko? Tanong ni Grayson. Sa kondo mo na lang muna, gusto kong magpahinga. Sagot ni Marcus. Anong gusto mong ihanda ko para sa'yo? Tanong ulit ni Grayson. Maybe we can have some drinks? Walang babae, alak lang. Umayos ka, Grayson. I don't like the expression that I'm seeing in your face. Saad ni Marcus sa kapatid. Wow, nagbago ka na. O baka may lagnat ka? Nakangising turan ni Grayson. Kinapan ni Grayson ang kapatid sa noo at leeg. Puro kakalokohan. Kung gusto mong mambabae, ikaw na lang. Uuwi na lang ako sa mansyon. Turan ni Marcus matapos tapikin ang kamay ni Grayson. Himala, dati naman ikaw ang leader sa ating dalawa. Pilyong saad ni Grayson. Noon yun, hindi na ngayon. Tara na nga, puro kakalokohan. Anyaya niya sa kapatid. Napailing si Grayson na nakangisi. Hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi ni Marcus. Dahil tuwing pumupunta sa Manila ay siya lagi ang nagyayaya na pumunta sa mga nightclub o kaya sa bar. Bumuntong hininga naman si Marcus nang nasa loob na ng sasakyan. Maging siya ay nagtataka sa sarili. Hindi makapaniwala na tinatanggihan na ngayon ang babae. Kalilimutan na nga ba nito ang minsang pinangako sa sarili? Mas mananaig na ba ang payo ng kanyang abuelo na huwag gagayahin ang ama? Samantalang, pagkatapos kumain nila Anne ay umalis na agad sila sa restaurant. Naglalakad sila sa koridor, pabalik sa opisina ng dalaga, nang masalubong na naman nila ang babaeng naghahanap kay Marcus. I've been looking for you. Nandito ka lang pala, nakikipagmarites. Salubong nito na nagpahinto sa paglalakad ni Anne at Jel. Napataas ang kilay ni Anne. I have no business with you, sabi niya rito. You're hiding Marcus. Where is he, huh? Mataray na tanong ni Roslyn. I'm a supervisor, not a nanny. At lalong hindi ako tanungan nang nawawalang kalabaw, ha? At isa pa, di ba ikaw ang girlfriend ng boss namin? Bakit sa amin mo hinahanap? Kapag nalaman ko na hinaharot mo ang boyfriend ko, ano, ha? Ano? Hoy, Miss Galunggong, don't threaten me. Baka pagsisihan mo ang kayabangan mo. Baka nakakalimutan mo, empleyado ako rito. Unlike you.
self-proclaimed girlfriend na hindi naman ina-update ni Sir Marcos. Medyo nanggigigil na si Anne sa paraan ng pagkikipag-usap ng babae sa kanya. Madam Auring, Roslyn, wala nga po si Sir Marcos dito. Bakit hindi mo tawagan at itanong kung saang lupalpo siya ng mundo naroroon? Sabat na ni Jel dahil nakita nito na nakuyom na ni Anne ang kamao niya. He's not answering my call. Malamang tinataguan niya ako. Oh, naman pala. Girlfriend na di mahal. Sabi ni Anne na sinundan ng nakakalokong ngiti saka tinalikuran ang babae. Let's go, Jel. Marami tayong mas importanteng gagawin kaysa sayangin ang oras sa inahin na naghahanap ng sugar daddy. Girlfriend daw, pero di alam kung nasaan ang boyfriend. Yaya ni Anne sa kasama, saka naunang lumakad palayo. Nagkibid balikat na lang din si Jel, saka sumunod kay Anne. Naiwang nakatanga si Roslyn sa kinatatayuan nito. Grabeng sagot ang mga yun, girl. Hindi ko expected. Manghang tura ni Jel nang naabutan si Anne. Nangangati siguro, gustong magpakamot. Saad ni Anne na napailing pa. Girl, break na talaga sila ni Sir. Siyempre, alam mo na ang boss natin, Iyami at Madatung. Kaya hindi basta-basta lulubayan ng mga babae. Pero alam mo, hindi naman nagdadala ng babae dito yun. Si Roslyn ang pumupunta rito. Wika ni Jel. Hay nako, bahala sila sa mga buhay nila. Ay, ganun? Sambit ni Jel. Hindi na sumagot si Anne. Tumahimik na lang din si Jel habang sumusunod sa kanya. Pagdating nila sa opisina ni Anne ay agad nang hinarap ang mga kailangang ihanda para sa report sa pagbabalik ni Marcos. Dahil marami silang nakitang kulang at may mga sira rin na mga cottage na kailangang ayusin. Lumipas ang mga oras na hindi nila namamalayan. Kung hindi pa tumunog ang timeout alarm para sa mga day shift, ay malamang wala silang malay na 7:00 na ng gabi. Ano ang gagawin ni Marcos sa kanyang pagbabalik kapag nalamang may babaeng naghahanap sa kanya? Abangan ang karugtong.